bigyan namin ng puwang sa aming buhay upang sa gayon maagay kami at makalakad kami sa iyong katwiran. Samahan mo ang aming pagtitipon sa hapong ito at dulutan mo ito ng tagumpay upang maparangalan ang iyong pangalan ngayon at magpakailanman sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan ang Panginoon. Bago tayo po, pakinggan muna natin ang salita ng Diyos. Medyo may kahabaan ito pero magandang kwento ito na gusto kong maunawaan ninyo. Hango sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon sa pagsulat ni San Lucas, Kabanatang 15, talatang 11 hanggang sa mga sumusunod. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo at ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang magbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbabalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyo at na anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Sapagat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ko, Panginoon sa Kristo. Sige, upo na po tayo. Magandang hapon po. Good afternoon, sir. Sa mga customers, magandang hapon sa inyo. Just relax. Nagkakaroon lang kami ng konting Bible sharing para mabigyan naman natin ng kaunting oras ang salita ng Diyos. Mahalaga sa buhay natin. Sabi niyo yung salitang pinagpag kanina natin, realization. Sabi niyo realization. Realization. Mahalaga yun sa buhay ng tao. Yung Sakto pa rin patutuo mo. magkaroon ka ng Sa topic ng realization sa buhay mo. Kasi yung patutuo mong pinaka... Yung puntong yun. Wala na rin akong masuliman. Na-realize ko. May Diyos pa naman palang piling nakita. At yun ang simula ng lahat na nagbago ang takbo ng buhay. Ngayon, magandang tignan dito ang kailan kaya nagkakaroon ng realization ng tao? Madalas ang tao ay nagkakaroon ng realization kapag naghihirap. Kapag dumating na sa sukdulan ng kanyang paghihirap at pagpuros. At yan ay saan nagsisimula? Saan lahat nagsisimula yung pagdurusa, paghihirap, sakit, kawalan, problema mabibigat? Saan ang gagaling niya? Iisang pinagpunan niya. Kasalanan.
Sabi niyo, kasalanan. Kasalanan. Galing lahat yan. Alam niyo, nung nagpaliwanag ako ng isang buwan dito na, nung ang tao'y likhain ng Diyos, bago likhain ng Diyos ang tao sa sanlibutan, nakahanda lahat ng pangangailangan niya. Paradise, sabi natin. Lahat, walang sakit, walang karamdaman, walang problema, puro saya. Pero nung nagkasala ang tao, lahat ng yun ay wala. At ang root cause ng lahat ng problema ay kasalanan. Kasalanan. Bakit may problema tayo ngayon? Problema ng away, bakit may sakit, may kaguluhan? Dahil sa kasalanan. So, magandang tingnan ito kung ano bang epekto ng kasalanan. Magandang tingnan ito, effects of sin. Bukod doon sa sinasabi ko. Magandang pakinggan nyo ito. Kami nagkakasala, nadi-disrupt yung ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ano yun sa Diyos? Oo, kasi kapag nagkakasala tayo, ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay alam nating kamatayan. Ang kamatayan tinutukoy ng Biblia, for the wages of sin is death. Yun ay hindi physical death, kundi separation, alam natin, pakulay. Kaya, naspay. Kaya, yung relasyon, syempre malayo, wala namang cellphone na pwedeng tawagan si Lord, kaya medyo kahit anong dasal natin, medyo kahit sa pamilya. Alam, minsan, kapag may nagagawa kong pagkakamali sa asawa ko, takot na takot din ako. Lalo pag nagtatago pa ng pera, at na-discover niya. Ang totoo yun. Kapag nagkasala tayo, nasisira yung relasyon natin sa ating kapwa-tao. Lalo na kapag yung kasalanan mo ay nalantang. Kapag nabalita yung kasalanan mo, parang ayaw mo nang lumabas sa bahay. Parang ayaw mo nang magpakita. Bakit? Nakakahiya ang kasalanan. Kaya ganyan si Eva at si Adam nito. Lumagkasala sila. Natakot sila sa Diyos eh. Bakit? Napagmasdan nila, nabalayan nila na wala silang saplo. Ubad sila. Kaya nung dumating ang Diyos na tawag siya, nasaan kayo? Nagtatapo mo kami. Bakit? Ubad kami. Kita niyo yung ibinubunga ng kasalanan ng tao. Sinisira yung relasyon sa Diyos, sinisira din ang relasyon sa ating kapwa. Kasi yun ang unang dapat nating tandaan. Sin disrupts our relationship with God and with our family. Ikalawa, yung epekto ng kasalanan. Ito, pakinggan nyo ito. Very practical, pero very totoo. It robs us of happiness and peace. Ang taong may nagkasala, walang kapayapaan at mahirap tumawa. Mahirap magkaroon ng yung kasiyahan sa yung saya, mahirap, lalo pag alam mo, binabagabag ka na ng konsensya mo. Sa akala nyo ba, yung mga akala nyo si Guo, si Alice Guo, nakakilala sa Diyos. Kapag Kristiyano ka, nakakilala ka sa Panginoon, nagkasala ka ng kahit katiting na kasalanan, magkakaroon ka ng guilt feeling. Magkukonsensya ka. Kaya, hindi panatag, hindi mayapa, at mahirap ang maging masaya. So, yun ang ginagawa ng kasalanan. Ninanakaw niya ang kagalakan sa puso ng tao. Kaya
Kahit marami kang pera, kahit marami kang malaki ang bahay mo, kahit kung ano, pero pagka nandoon ang kasalanan, ang siyang namamayan sa kalooban mo, ayan, nanakawan ka ng kagalakan at ng kapayapaan. Kaya yung iba, para lang maibsan at para lang maaliw ang tao at sumaya kung ano-anong ginagawa. Nagre-resort sa mga bisyo, ano-anong bisyo na akala nila mapagtatakpan mo yung kasalanan o yung gusto mong matamong kagalakan. Hindi, pansamantala lamang yan. Kaya yung iba, lumadala, nagdudruga, naglalasing, nagsusuga, kung saan-saan na, nagbababae na yung akala nila masaya. Pero after that, lalong nadagdagan pa ang kasalanan, lalong nadagdagan pa ang kalbaryo sa buhay. So that is sin. Yan ang kasalanan. Yan ang ginagawa niya sa buhay ng tao. Ninanakaw ang kagalakan at pati na ang kapayapaan. Ikatlong epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. It hinders our blessings from God. Pinipigilan. Parang may hadlang upang ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa buhay natin. Nararamdaman natin yan maraming nagana. Nakita ko, trabaho ko ng trabaho. Kayod ako ng kayod, pati hindi dapat kayo rin kinakayod ko na. Bakit kulang-kulang pa? Bakit kapos na kapos pa? At kahit na anong pagsisikap natin minsan, nawawala, hindi natin maranasan yung tinatawag na talagang pagdaloy ng blessing at ng biyaya ng Diyos. Bakit? Kasalanan ang may gawa niya. Hinahadlangan ang pagdaloy ng biyaya sa ating buhay. So, ngayon, nare-realize natin na ganyan pala ang ginagawa ng kasalanan. Although these are not absolute, hindi pa yan, kulang pa yan. Tatlo yung ibinigay mo. Dapat ngayon, magkaroon tayo ng realization. Kung yan pala ang ginagawa ng kasalanan sa ating buhay, wala na bang remedy yan? Wala na bang lunas yan? Mananatili ba tayo sa ganung pagkakasala at sa ganung kalagayan? Hindi. Kaya ang Diyos ay nag-aalok na ang tao ay maligtas at iligtas sa pupunoy ng pagkakasala upang maranasan niya yung iniaalok na biyaya ng Panginoon. Kaya ito yung ating titignan ngayon. May remedyo ang kasalanan. Okay? Ito pakinggan natin. May babasahin ako sa inyo. Isaiah 1:18. Pakinggan natin. Kapagkat lahat naman ay nagkakasala, walang taong walang kasalanan. Tatandaan nyo. Lahat ay nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na sino man sa atin, ako, makasalanan ako, yung mga kasama ko, makasalanan din. Lahat tayo ay may kasalanan. Pero ang ganda niyan, sapagkat kahit na tayo ay makasalanan, may lunas ang kasalanan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos at ng Panginoon sa atin. Ito yung sinasabi ng Biblia. Isaiah 1:18, sabi niya, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kabutihan. Naintindihan natin yung maliwanag, di ba? May remedyo ang kasalanan.
Kung ang sakit, kung halimbawa nilalagnat ka, anong iinumin mo, Brad, kapag nilalagnat ka? Ano yung usong-usong gamot niya? Bayo. Bayo. Yung very common na pangalan. Alaksan? Hindi. Sakit ng katawan niya. Biogesic. Pag nilalagnat, biogesic ka, di ba? May lunas di ba? May lunas. Kung yung sakit, ngayon na, kahit cancer, unti-unti nalulunasan na, di ba? Chemotherapy. Ano pinagtagal mo. Pero ang natural na gamot sa cancer is yung tinatawag natin modification, lifestyle modification, diet modification. Ginagawa yan ng mga cancer patient, diabetic patient. Kapag magkaroon sila ng lifestyle modification, diet modification, may mga nakakalimutan. O ibig sabihin, may lunas, ano? Yung sakit na lunasan. Lalo na kung kasalanan. Bagamat ang sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi pisikal na kamatayan, ulitin ko hindi sa separation. Sa Diyos, may lunas ang kasalanan. At anong lunas sa kasalanan ng Diyos? Pagpapatawad. Sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Panginoon at sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng buhay sa krus, nung dumanang ang kanyang dugo at nag-alay siya ng buhay, alam naman natin, yun na naging lunas at kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. 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 Panapakan para mag-isinip. Kaya tandaan nyo yun kahit na ano kayo, tandaan nyo yun may lunas ang kasalanan. At yan ay ang ginawa ng Panginoon sa krus. Ang pag-aalay niya ng buhay na nagsilbing kapatawaran sa ating mga kasalanan. Diba? Ang ganda-ganda ng sinasabi ng Panginoon sa atin, ano? Bagamat tayo makasalanan, nalulunasan ng kasalanan sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad. Maliwanag po ba? Amen. Ayun. Nandiyan ang pagpapatawad ng Diyos. Ako naranasan ko yun. Nung nagkakasala ako sa lumang buhay ko, guilty. Parang hindi ko nalalaman yung kasalanan Parang masaya pa ako, okay lang sa akin. Pero nagkaroon ako ng parang realization, nung makilala ko ang Panginoon at narinig ko sa kanya salita, mali pala yung ginagawa. Nagkaroon ako ng realization. Mali pala, dapat kong iayos sa akin. At napagtanto ko, nalaman ko, oo nga, nandiyan ang Diyos pala. Handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya gaano daw karumi at karami ang ating kasalanan, handa niyang ipatawad ang lahat ng yan. Ibig sabihin, handa tayong patawarin ng Diyos. Amen. Ang mahirap yan, kapag ang sarili mo ay hindi mo kayang patawarin. Kaya dapat maliwanag sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay nagpatawad sa atin, kailangan din nating patawarin ang ating sarili. Kapag hindi natin ginawa yun, hindi natin mararanasan yung freedom na alok at dala ng pagpapatawad ng Diyos. Mananatili tayong bilanggo sa kasalanan kapag hindi natin napatawad ang ating sarili. Kaya, kapag alam natin at tinanggap natin, naniwala tayong pinatawad tayo ng Panginoon, dapat matutunan din natin patawarin ang ating sarili. Ano ba ang benepisyo naman kapag nandyan na ang remedy? Dapat nating malaman, mayroong epekto rin yun, yung remedy na yun. Ano ba yun? Tatlo itong babanggitin ko. Okay? Sa Biblia may kwento. Minsan isang araw, si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga anak. Isang iglap, yung mga iskriba at pariseo may dinalang babae sa kanyang harapan.
at inakusahan yung babae. Sabi niya, ito pong babae nito ay nahuli namin sa pakikiapid. At ayon sa batas ni Moises, sabi nila, kapag ang tao ay nagkasala ng ganito, lalo ng babae, ay papatayin sa pamamagitan ng pagpato. Pamilyar ba kayo doon sa rule na yun? Noong unang panahon, binabato ang babaeng nagkasala kapag nahuli. Pag gagawin natin ngayon yun, baka mauubos ang bato, no? Sa dami ng baka maubos yung bato. Mga Parokya nito ay tinuruan niya yung kanyang mga parishioners. Sabi niya, marami siya kasing naririnig sa kumpisan na yung mga babae ay nai-involve sa ibang relasyon. Sabi nung pare, pero masakit yun eh. Namalo niya ako, nakiapid ako. Sabi nung pare, ako nabibingin ako sa salitang yan, palitan yun. Gusto kong marinig, sabihin nyo na pag nagkaroon kayo ng problema ganyan, at ganyan ang kasalanan nyo, pag nag-umpisa kayo sa akin, ang sabihin nyo, Father, nahulog po ako sa tulay. After ng few months, yung paring yun, nawala, napalitan ng bagong pare. Hindi, eto na. Nag-announce yung bagong pare, mayroon tayong kumpisa ng bayan. Ang daming nakumpisa. At ang ikinumpisin nila pagdating doon sa kumpisyonary, Padre, ako ko'y nahulog sa tulay. Puro nahulog sa tulay. Nahulog sa tulay. Nagulat yung pare, bakit puro nahulog? Mukhang may problema ang mayor dito. Bakit hindi niya pinagagawa ang tulay? After 2 weeks, pinuntahan niya yung mayor. Mayor, may problema yata yung tulay dito sa bayan natin. Sabi ng mayor, bakit po, Father? Ang dami pong dumalapit sa akin na nahuhulog sila sa tulay. Hindi mo ba inaayos yung tulay natin? Sa totoo lang, sa katotohanan ng mayor, sabi niya, pati asawa mo, nahulog na sa tulay. Binisto. Para naman mabiti kayo, pa seryoso kayo. Yun ang expression ng para hindi masakit sa tayo kayo. Nagkasalan ganito, mahulog sa tulay. But the point is, yung babaeng yun, nakikita sa akin, babatuhin. Pero sabi ng Panginoon, yung mga nagsusumbong at nagsusulsul sa kanya, kailangan batuhin ito, kailangan pausahan. Ganyan ang mga judgmental na tao. Parusahan ito, patuhin! Hanggang sa mga sabi ng Panginoon, sumulat siya sa lupa. At pagkatapos, binasa ng mga tao, o sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Alam niyo, walang isa man na bumato. May hawak na silang bato, pero wala man isang bumato. Sabi ng Panginoon, walang bumato sa iyo. Nag-alisa na yung mga tao. Hindi rin kita huhusgahan, hindi rin kita parurusahan. Umayo ka na at huwag ka na magkasala. At nung medyo ang mga tao ay Panginoon, sabi ng Panginoon sa mga tao, anong gagawin niyo sa mga batong dala-dala niyo? Sabi niya, panghilod na lang po. Hindi. What I mean is that, gaano bang kabigat ng kasalanan ng tao? Ano lang yun? Sa Diyos, mayroong kapatawaran. Amen. Yan ang tatandaan. Ha? Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, pinatatawad na Tatawag lang. Siguro baka masira pati sa utang ko. Dito na, tingin na dito. Seryoso tayo, ha? Kahit anong uri ng kasalanan ulitin, sa Diyos, lahat yan ay may kapatawaran. Amen. Kaya
ulitin ko ulit na kailangan din na patawarin natin ang ating sarili. Para yung absolute forgiveness ay maranasan natin. Now, ano ang epekto naman? Ano, yung kapag nandito nandiyan ang pagpapatawad, anong epekto siyempre? Una, yung nawala at nasirang relasyon, nabubuo ulit. Story. Yan naman ang epekto ng kapatawaran, di ba? Nagkakasundo. Sino may mga asawa na siya? Sino may asawa? May asawa. Ilan pa lang may asawa? Di ba? Nag-away na ba kayo mag-asawa? Nag-away na ba kayo? Nag-away ba kayo? Brother James, nag-away na rin kayo. Wala talaga yan ng ano, kahit nasabi mo perfectong mag-asawa. Nag-away. Alam niyo ba yung narinig niyo ba yung four kinds of marriages na sinasabi? Yung kapag ka maganda si lalaki, ay maganda si babae, gwapo si lalaki, mayaman, ganito. Yung talagang suitable sila. Sabi nila ay marriage in heaven daw yun. Narinig niyo ba yun? Pero kapag ka pangit sa pangit, anong tawag niyo? Kapwa ko, mahal ko. Baligtad na, James. Anong epekto? Ano sa remedies natin? Ano ang ibinubunga ng pagpapatawad? Makinig kayo. Inire-restore yung ating nasirang relasyon sa Diyos. Inire-restore. Kaya kahit sa mag-asawa nangyayari yun, kaya halimbawa, nagbuko yung, kaya si Brother Gilbert, yung patutuko niya. Dahil sa Panginoon, napapatawad yun eh. Nabubong muli. And that is true. Lalo na sa Diyos. Kasi ang Panginoon, kapag nagsisi ka at pinatawad ka niya, kinalimutan na yung kasalanan. Wala na yung kasalanan, may bahid ng dungis. Wala, absolutely. Nakalimutan na. Kaya ang pagbubuli ng relasyon ay madali. May problema lang sa tao. Kasi maraming mahilig tayong manumbat, balik-balikan natin yung mga nagawa ng, lalo na mga babae, babalik-balikan yung ginawa ng lalaki. Eh, di ba gano'n? Hindi ako mawala eh. Pero, amen? Pati sa pagkakaibigan, nangyayari din yun. Nare-restore pa rin kahit anong gawin matawad na ginagawa ng Diyos at ginagawa din natin sa ating kapwa. Yung sinasabi natin may lamat na, sa Diyos hindi totoo yun. Tama. Ang Diyos pag nagpatawad, absolute forgiveness. Amen. Hallelujah. Walang bakit, walang dungis, talagang linis, pusikat na sa kaputihan. Sinasabi, lilinisin tayo. Kaya ang restoration ng relasyon ay nangyayari. Amen. So, yung happiness na nawawala, nare-restore din yun. Yung galak, yung saya, yung samahan, nare-restore yun. Hindi ko may kasabihan tayo, lalo sa mag-asawa, love is sweeter the second time Around. Ano yun? Ako'y hindi rin ako nagmamalinis. Hindi rin ako nagmamalinis. Natunayan ko naman na. So, nare-restore yung love, yung happiness, nanunumbalik mo. Nanunumbalik. Pati yung peace of mind. Nare-restore yun dahil yan ay
biyaya ng Diyos na tatay. Okay? At syempre, yung tinatawag natin hinders our blessing from God. Na hanggat hindi yun nakakatawa, yung sakit na yun, mamanahin ng pamilya natin. That is true in the Bible. Kaya pag nare-realize natin na mayroon tayong mga nagagawang kasalanan, Habang hindi takbo tayo sa Diyos. Magpatawad. Humingi tayo ng kapatawaran. Lalo maganda. Ako na lang magsasolo tayo. niya. At lalo maganda, i-confront natin, yung harapin natin yung ating kagawa ng kasalanan, humingi tayo ng tawad. Ano yun, hindi madaling humingi ng tawad. Mahirap gawin, madaling sabihin. Pero pag ginawa nyo, para kayo mabuti natin. Ako nung wala pa ako sa ministry, may tao akong kinabutan. Ang hirap patawarin. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, isinurinder ko talaga sa... Hindi ko na nakarap, hindi ko nakita eh. Pero isinurinder ko sa Panginoon. In fact, ang tatay ko, bago mamatay yun, isa kasama ko na doon sa kanya. Kasi, inuuna niya ang barkada. Pagka kumita ng kaunti, mas nauna ang barkada kaysa kaming mga anak. Mabuting kaibigan. Mabuting kaibigan. Kaya nung habang lumalaki ko, nag-teenager ako, nag-aaral ako, alam mo, Tama, di ba? ang hirap talaga ng Pero di buhay mabuting sa ama. magulang na Parang- At least mabuting kaibigan. Hindi ko pala naikwento ko na ba? Para lang ako magkaroon ng baon sa eskwela. Namimitas ako ng talbos na mga gulay para ibenta sa palengke para may baon. Kasi may pagkakataon na 25 centimos ang baon kung pumapasok ako. High school ako noon. 25 centavos. wala pa kami nun. Gis, ang mamasahe sa bangka, papunta sa eskwela, naglalakad ka, tatawid ka sa iyo. Gis, pabalik. Magkano na iwan sa 25? 5 na. May nabibili pa. Pero salamat sa Panginoon. Nagawa kong patawarin ang tatay ko na wala yung sama na doon sa nung nakilala ko ang Panginoon. Amen. Sa tagal niyo yung tatay ko namatay dito sa pagpupang-po ko siya. Dito na po. Huwag kayong umiyak. Hindi na po hihingi ng buloy sa inyo. Kayo. So, ulitin ko mga kapatid. Talaga ni Sir. Pusay. Nagpapahalaga Napapahalaga ko si Sophie. Nare-restore ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Nare-restore ang happiness sa atin. At yung peace at sigit sa lahat, nare-reopen yung gates of heaven upang ang blessing ay dumaloy sa buhay. Amen? Palakpakan natin. So, kasi po, Kanya. itong ibanghelyo natin na binasa, narealize niya bumalik sa ama, yung ama, iniyakap niya, dinamitan niya, tinanggap niya, pinatawad niya. Na-restore ang relasyon nila, naranasan niya yung blessing sapagkat kahit kinuha niya yung mana, siyempre mayaman pa yung nananggalang pa rin siya. Hindi siya pinapayagan. Yan ay imahe ng Diyos na pwede niyang gawin sa buhay natin kapag tayo'y humihingi ng kapatawaran kay El Shaddai. Amen? Palagpakan ng Panginoon. Tumayo tayo. Umawit muna tayo isa bago tayo mag-pray, ha?